Okay guys, mabuhay. Short video lang ito since meron na namang update si Kim Chu sa kanyang ex or sa kanyang dating Twitter account of course na Princess Chinita. At syempre may kinalaman pa rin ito sa maingay na sitwasyon ngayon sa Senado or sa politika. At syempre 'di ba, nakita naman natin naglabas na siya ng kanyang opinion recently kahapon, and then ang dami agad reaction, may mga bumakbak, may mga kumampe katulad nga ng pinost ko dito. Pero this time talagang pinakita na ni Kim Chu na isa siyang palaban pero nalulungkot siya sa nangyayari of course dahil meron katulad ng nabanggit ko nga, merong mga Bisaya din na parang nagagalit sa kanya dahil nga sa opinion niyang yon. Pero basahin ko na muna to. Nakakalungkot. That's what happens when concern on opinion don't align with them. Don't align with them. Gusto agad patahimikin. Nasanay na ako. Oo, Bisaya ako pero Pilipino rin akong may karapatang magsalita at magpahayag ng saloobin. Masakit magbayad ng buwis tapos ganito ang nakikita natin. Hindi po tayo ang magkakalaban. Pare-pareho lang tayong mamamayan. Wala tayong kapangyarihang tulad nila. Kaya sana, dili mo mangaway, oy, murag mga bata naman ning uban ba, kung unsa imong ganahan, di okay, ako mauman ni ako ganahan, pag sa yun, in Bisayan yung sinabi. So, oo nga naman, bakit nga naman instead na magtulong-tulong para sa ikabubuti ng bansa natin, parang kung sino yung naglalabas ng opinion niya, yun pa yung binibira, di ba? Wala akong nakikitang masama sa intention ni Kim. Ang intention niya ay mapabuti ang Pilipinas. 'Di ba? Kaya nga sinasabi niya yung mga nagbabayad ng buwis, kumbaga parang sana nababalik sa atin. Hindi yung ganito ang nakikita natin, 'di ba? Supposed to be, 'di ba, sa ibang bansa ang nakikita naman natin pag nagpupunta tayo ng ibang bansa. For example lang sa Japan, napakaganda ng Japan, napakalinis. Talaga madaling araw makikita mo may mga machine na naglilinis ng kalsada nila. Dito sa atin wala Tapos ang sarap-sarap ng pagkain sa kanila. Yung parang okay na okay ang buhay dito sa atin para ang mga politiko grabe ang pag-aaway, 'di ba? Kaya talagang nakakalungkot. Ako naiintindihan ko si Kim sa part na 'yon na sobrang disappointed na siya na instead na unahin yung sitwasyon ng mga Pilipino ngayon na nahihirapan na nga of course na wala na ngang makain yung iba, marami ang nagugutom. Mas inuuna pa yata ang pakikipag-away, ang sila magkampi-kampihan, mag-away-away. Ganun ang nangyayari. But anyways, sabi nga ni Kimi, well, wala tayong magagawa. Ganun talaga yata ang Pilipinas. Hindi na tayo magbabago. Kasi nagkaroon na nga tayo ng ilang EDSA revolution ang nangyari. Pero nagbago ba tayo? Nagkaroon na nga ng pandemic. Pero nagbago ba ang Pilipino? Di ba hindi pa rin? Ganun at ganun pa rin. Mas inuuna pa rin natin yung mga ganyan kaysa magtulungan. So anyways, maraming nagtutulungan pero alam naman natin na karamihan nga hindi politiko ang nagtutulungan, karamihan mga artista talaga like si Kim, di ba? Even before, alam natin kung gaano siya matulungin, hindi lang sa mga kababayan niya sa Cebu, kundi sa hanggang sa kung saan kaya, kung sino ang kaya niyang maabutan ng tulong. So anyways, nakakatuwa din naman na may mga nababasa rin tayo na support. Of course, sabi na andito lang kami, Kimi, sa likod mo kahit sino pa silang mga haters mo na yan. Thank you, Kimi, at nandyan ka lagi na handang bumoses, hindi takot mabash ng mga taong walang ambag sa lipunan. We love you so much, Kimi. There is nothing wrong if magpagawas ka sa imong opinion. We have a freedom of speech. Ito yung pero yun na meron pa rin nagsasabi tungkol sa batas, dapat daw alamin ni Kim. You said it's time to think who to vote in 2028. Also think that's also time for you to go back to school. May mga nagaganyan pa rin sa kanya, di ba, pag-aral daw ang konstitusyon. Parang, bakit ganun ang mga paninita nila? Ano bang masama dun sa sinabi ni Kim Chu, di ba? Parang, lahat naman disappointed kaya nakakaloka. Ayan. Laban lagot at Ate Kim sa anong rights bitaw makaanak ka. Okay, Kim. Ayun, sabi nila, wag na lang daw basahin yung mga hateful comments para hindi masyadong hindi masyadong makaapekto. Ay advice ng marami kay Kim wag na lang basahin nga yung mga komento. Wag nang hayaang makaapekto sa pang-araw-araw na buhay niya. Okay. Eto gusto ko to. Salamat, Kim. Don't be silenced by the evildoers, evil align. You have a platform and a huge following. Hindi ka bayaran. Stand your ground. Always para sa tama, sa bayan at sa katarungan. Walang higit magmamahal sa Pilipinas kundi tayo rin. Higit kailan pa man. Now is the time. So, ayan lang
Again, wala pa rin talaga. Kahit magsabi si Kim Chu, meron pa rin talagang babanat at babanat. Hindi talaga nila nagiget yung message na parang sana, ang message lang naman sana ni Kim ay kung ano yung binabayad nating tax ay maibalik sa atin, hindi yung nagkakagulo sila sa politika. Yun lang naman yon. Not naman, hindi naman yun para patungkol lang talaga sa ganong sitwasyon. Pero alam naman natin, even before, di ba, ang gulo-gulo ng politics. So anyways, ayun na lang, ay nako, hindi natin alam kung hanggang sa aabot ang mga ganitong sitwasyon. But anyways, yon, hindi nyo pwedeng patahimikin si Kim Chu. Yun lang yon. Talagang sasabihin niya kung anong dapat niyang sabihin. At sana tularan din siya ng mas marami pang artista. So yun na muna for now. Maraming salamat and see you soon. Bye-bye!